Umabot ka talaga sa puntong ito para sa pera? Bata pa lang ay nakatatak na sa isip ni Lyra ang kahalagahan ng pera. Nakita niya sa araw-araw kung paano nagpapakababa ang kanyang ina para lamang maambunan ng kakarampot na salapi mula sa mata pobre nitong pamilya. Umabot pa nga sa punto na halos yurakan na nito ang sariling pagkatao para lamang magkalaman ang pitaka ng kahit ilang sentimo. Mahirap para sa isang panganay ang masaksihan ito. Mabigat sa puso na tila isa ka lamang ligaw na kabute sa tahanan. Malaki, kaakit-akit at makulay subalit nananatiling nakatayo walang magawa. At dahil dito ay ipinangako niya sa sarili na darating ang araw na kikita siya ng malaki. Magkakaroon siya ng malaking pera, subalit sisiguraduhin niya na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili, maging ang dangal para lamang mangyari ito. Pero sadya nga yatang mapaglaro ang tadhana dahil sa mismong araw na ito ay nagawa niyang lukohin ang lalaki sa kanyang harapan, kapalit ng bag na puno ng pera. All along, tama si Clarice tungkol sa'yo. I was so blind to see it. So in love to sense it. I'm sorry, Kian. Alam niyang kasalanan niya kahit sa ang anggulo pa man tingnan, manloloko siya. You're such a slut, gold digger. Yes, Kian, tama ka. I'm a gold digger. Kung ito ang paraan mo para mabawasan ang sakit na nagagawa ko, kaya kong tiisin. I deserve it. Sobrang tanga ko para magpaloko sa'yo. Sana pala hinayaan na lang kita noong araw na yun. Espesyal ang araw na yun sa akin. Habang buhay na mananatili yun sa akin. Gusto kong isatinig iyan pero alam kong wala akong karapatan para sabihin pa iyon. Napatingin ako sa mga mata niya. I saw genuine pain in it. At ganoon rin ang mga mata ko ngayon. Puno ng sakit. Pero hindi kakikitaan ng pagsisisi. Pinagsisihan ko na nakilala ko ang tulad mong babae. Sana hindi na uli maglandas pa ang mga buhay natin sa kahit anong panahon. Habang buhay akong magpapasalamat na nakilala kita. Pero naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung bakit hanggang dito na lang. Let's break up, Lyra. Hindi ko na kaya pang mahalin ang kagaya mo. Siya ang lalaking laging maayos, compose at makisig. Pero sa mga oras na ito, kita ko kung paano siya nadudurog. Mabilis akong yumuko upang hindi na muling magtagpo ang mga mata namin. At pagkalipas ng ilang segundo, ay nagsimulang maglakad palayo si Kian. Ilang minuto siya bago nagkalakas loob upang muling sulyapan ang lalaki. At nang gawin niya ito ay tanging malapad na likod na lamang ang nakita niya bago ito makasakay sa kanyang kotse. Nang masiguro na tuluyan na nakaalis ang sasakyan nito at saka lamang niya hinayaang tumulo ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. I'm sorry, Kian. I know kung gaano mo ako minahal. Alam ko kung gaano mo ako pinaglaban sa pamilya mo. Pero kung mauulit man ang tagpong ito, gagawin ko pa rin ang mga nagawa ko. Mahal kita pero mas mahal ko siya. Mas matimbang ang buhay niya ngayon kaysa sa pag-ibig na mayroon ako para sa iyo. Nanghihina man dahil sa nangyari, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras upang puntahan ang lalaking pinakamamahal niya. Maririnig ang nakakabahalang alarma habang palapit si Lyra sa silid kung nasaan ang kanyang kapatid na lalaki. Doc, ano po ang nangyayari, Doc? Sigaw niya matapos makita na nagkakagulo ang mga tao sa silid. Subalit dahil abala ang mga ito ay hindi siya nito nagawang bigyan ng pansin. Hanggang sa nakarinig na lamang siya ng isang malakas na tunog ng makina. Tumigil ang mundo ni Lyra matapos ito marinig. At basta na lamang tumulo ang luha niya matapos makita ang malungkot na tingin ng doktor at nurses. I'm sorry, ginawa namin ang lahat.
pero wala na ang kapatid mo. Our deepest condolences. Panay lamang ang iling ni Lyra habang pinapakinggan ang sinasabi ng doktor. Nanlabo ang mata niya at tuluyang nawala ng malay. Nang magising si Lyra ay nasa kanyang silid na siya. Agad siyang bumangon at naglakad patungo sa sala. Akala niya panaginip lang ang lahat, pero ngayong nakikita na niya sa kanyang harapan ang kabaong ng kapatid ay napaluhod na lamang siya. Agad siyang nilapitan ng nanay niya. Anak, wala na ang kapatid mo. Wala na siya. Umiiyak na saad nito sa kanya at niyakap siya nito ng mahigpit. Ginantihan naman niya ang yakap nito at nanghihinang tumayo at naglakad palapit dito. Mas lalong bumuhos ang kanyang luha nang makita ang maamong mukha ng kapatid. Patawarin mo si ate. Wala ako nagawa para iligtas ka. Patawarin mo ako. Hagulgol ni Lyra at habang hinihimas ang salamin ng kabaong. Napakabigat ng linggong iyon para kay Lyra. Subalit wala siyang pagpipilian kung hindi ang magpakatatag, lalo na dahil siya ang sinasandala ng nanay niya. Malaki ang naging bayarin sa ospital, maging sa punerarya kaya naman ay malaki ang naging tulong ng perang nanggagaling sa nanay ni Kian. Si Kian? Natulala siya matapos maalala ang lalaki. Ang huling balita niya ay umalis ito ng bansa. Alam niyang galit na galit sa kanya ang lalaki kaya mabuti na rin siguro na nasa malayo siya para hindi na sila muling magkita pa. Napabuntong hininga na lamang si Lyra at inakay na ang ina paalis sa pinaglibingan sa kanyang kapatid na si Gian. Makalipas ang 5 taon. Lyra, naayos mo na ba ang opisina ng bagong CEO? Oo, naayos ko na. Alam mo, kinakabahan ako sa magiging bago nating amo. Nako, ganoon din naman ako, Lyra, pero ang usap-usapan mabait naman raw iyon. Pero sigurado ako na mas mabait pa rin si Sir Richard na dating CEO. Di ako makapaniwala na na-bankrupt ang kumpanyang ito. Nako, sinabi mo pa. Mabuti na nga lang talaga at nasagip ng bagong CEO ang kumpanya dahil kung hindi, mawawala na tayo ng trabaho. Nako, ewan ko ba kahit na mabait siya? Base sa mga sabi-sabi, pakiramdam ko masungit at antipatiko ang magiging boss natin. Wika ni Lyra, subalit nagulat sila nang may bigla ang magsalita sa likod niya. Tapos na ba kayong pag-usapan ako? Matigas na wika nito. Pamilyar kay Lyra ang boses na yon kaya naman ay agad siyang napalingon dito. Nanlaki ang mata niya at hindi nakapagsalita. Bigla namang nagsalita si Richard na dati nilang amo na kasama ng lalaki. Lyra, Trina, he is Kian Talavera, the new CEO of this company. By the way, he is my cousin. Agad naman na bumati si Trina sa mga ito habang si Lyra ay nananatiling tulala at hindi makagalaw. Mukha yatang hindi natutuwa si Miss Lyra sa bagong CEO. Malamig na wika ni Kian kaya naman ay agad na napailing si Lyra. Nako, hindi naman po sir, nagulat lang po ako. Mabait niyan si Lyra at maaasahan Kian kaya wala kang magiging problema sa kanya bilang sekretarya. Anyways, she's my girlfriend. Wika nito bago nilapitan si Lyra at hinawakan ang baywang. I see. Tila hindi kumbinsido at galit na wika ng lalaki. Anyways, maiwan ko na kayo. I really have a lot of things to do. Nang umalis na ito ay nagpaalam na rin si Trina upang bumalik na sa kanyang trabaho sa front desk. Hindi pa rin makatingin si Lyra sa lalaki kaya naman ay labis na gulat ang naramdaman niya nang bigla siyang itulak ng lalaki patungo sa pader at mariin ipinangko. Ramdam na ramdam niya ang higpit ng hawak nito sa kamay niya at ang marahas na hininga sa mukha niya. Magsisisi ka na nagpakita ka ulit sa akin, Lyra. Hinding-hindi na ulit kita pakakawalan. Parurusahan kita sa panggagagong ginawa mo sa akin noon. Tandaan mo yan.
Matigas na wika nito bago siya iniwang nakatulala. Inabot ng ilang minuto bago nakarecover si Lyra sa nangyari. At maya-maya lamang ay napagdesisyonan niya na huwag na lamang isipin ang nangyari. Nandito siya upang magtrabaho at hindi niya dapat iyon makalimutan. Kahit na si Kian na ang amo niya ay dapat huwag pa rin siyang magpapaapekto at gawin lang ang trabaho niya. Huminga na malalim si Lyra bago kumatok sa opisina ng lalaki. Pagkapasok niya ay nakita niya na abala ito sa laptop. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin kaya naman ay nagsalita na siya. Good morning, Sir Talavera. Paaalahanan ko lang po sana kayo na may lunch meeting po kayo with the board members. Walang natanggap na sagot si Lyra dito kaya ay ipinagpatuloy niya ang sasabihin. At ang sunod niyo naman pong meeting ay sa hapon na with the suppliers naman po. Ano pong gusto niyong lunch na ipahanda ko, sir? Nagbistulang hangin si Lyra habang naghihintay ng sagot ng lalaki kaya naman ay inulit niya ito. Sir? Ano pong gusto niyong lunch? Anything. Slang na pahayag nito. Tumango na lamang si Lyra bago lumabas ng opisina. Mabilis niyang ipinahanda ang naisip na lunch ng boss at maya-maya ay narinig na niya ang paglabas nito sa opisina. Naglakad na ito patungo sa meeting office. Kaya naman ay agad ding sumunod si Lyra bit-bit ang kanyang laptop. Sir, here are the documents po na kakailanganin sa meeting ngayon. Mabilis na turan ni Lyra habang inaabot kay Kian ang mga papeles. Hindi sa kanya lumingon ang lalaki at kinuha na lamang ang mga papel sa kamay ni Lyra. Agad silang pumasok sa conference room. Naroon na lahat ng kasama sa meeting kaya naman ay agad na nagsimula ang pagpupulong. Mr. Talavera, kukunin ko na ang pagkakataong ito para itanong ang gumugulo sa isipan naming lahat na nandito. Hindi naman nalihim na muntika nang bumagsak ang kumpanya dahil sa pinsan mong si Richard. Ngayong nasa kamay mo na ang kumpanya, paano kami makakasiguro na hindi mo gagawin ang ginawa ni Richard? I know, marami pa kayong pagdududa sa magiging pamamalakad ko matapos ang nangyari in the recent month. And nagpapasalamat ako na despite that ay hindi kayo kumala sa kumpanya. Hindi ako mangangako ng kung ano man pero gusto ko lang sabihin na pinahahalagan ko ang kumpanyang ito ng sobra-sobra. Kung hindi nyo nalalaman, ang kumpanyang ito ay founded pa ng lolo ko. Sobrang malapit kami ng lolo ko kaya't nung nalaman ko ang nangyari because of my cousin, I am very mad. But despite that, he is still my cousin at hindi ko kayang pabayaan na lang na bumagsak ang kumpanya na sobrang pinahahalagahan ni lolo. And that's why I am here, ready to lead this company. Napatango-tango ang mga board members, tila kumbinsido sa sinabi ni Kian. Napatitig naman si Lyra sa lalaki. Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Siya pa rin ang lalaking minahal niya noon. Magaling, matalino at walang puwang ang pagkakamali. Kaya tanggap niya kung bakit galit na galit ito sa kanya. Dahil sa buong buhay nito ay siya lang ang tanging pagkakamali niya. Napatigil sa pag-iisip si Lyra matapos marinig ang sigaw ng lalaki. Nataranta siya nang mapagtanto na siya ang sinisigawan nito. Ano bang ginagawa mo? Tutulala ka na lang ba dyan? Mariin na sigaw nito sa kanya. Nagulat si Lyra dahil dito at napatingin sa buong silid. Nakatingin na halos lahat ng tao roon sa kanya. Pasensya na po, sir. Sorry. Paulit-ulit na hingi niya ng paumanhin habang inaabot kay Kian ang papel na hinihingi nito. Subalit dahil sa pagkataranta ay nabitawan niya ang hawak na mga papel at nasagi ang kape na nasa harapan ng lalaki. Nabuhis ito sa gitnang parte ng pantalon ni Kian kaya naman ay agad itong napatayo at napamura. What the fuck? Galit na sambit nito. Pasensya na po, sir. Di ko po sinasadya. Nauutal na wika ni Lyra habang pinupunasan ang lalaki. Subalit tunulak siya nito dahil siguro sa gulat.
Napaupo si Lyra at naidiin niya ang kanyang kamay sa sahig. Masakit ito subalit mas concerned siya ngayon sa galit ni Kian. The meeting is adjourned. Malakas at maotoridad na wika nito bago lumabas sa conference room. Nagsitayuan na rin ang mga board members at napapailing na pinagbasdan si Lyra. Napangiti na lamang na mapait si Lyra bago tumayo. Nilinis niya ang kalat roon bago lumabas. Nang makarating siya sa kanyang lamesa ay panay sulyap ang ginawa niya sa pintuan ng kanyang boss. Hinihintay niya itong lumabas upang humingi sana ng pasensya sa kapalpakang nagawa niya kanina. Subalit nagdaan na ang ilang oras ay hindi ito lumabas doon. Kaya naman ay nagdesisyon na lamang si Lyra na kumatok at pumasok sa opisina nito. Na makapasok siya dito ay nakita niya ang lalaki na tahimik na natutulog sa swivel chair nito. Halata sa postura nito ang pagod, kaya naman ay lalabas na sana siya sa opisina upang hayaan ito na makapagpahinga. Subalit bago pa man niya mapihit ang pinto ay nagsalita ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Striktong saad nito. Hindi makaharap si Lyra dito dahil pakiramdam niya ay nawala ang lakas ng loob niya na magsalita ngayong nasa iisang silid lang silang dalawa. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Lyra matapos maramdaman ang hininga nito mismo sa kanyang leeg. Hindi niya namalayan ang paglapit nito kaya mas dumoble ang kabang nararamdaman niya. Napaharap si Lyra nang hilahin siya paharap ng lalaki. Galit ang ekspresyon nito, subalit na mapadako ang tingin nito sa labi ni Lyra ay tila ba napalitan ito ng pagkaakit. Napapapikit si Lyra na mapansin ang paglapit ng labi nito sa kanya. Subalit agad ding napamulat na magsalita ang lalaki. Nandidiri ako sa iyo, Lyra. Diring-diri ako sa iyo. Wika nito sa kanya at dali-daling lumabas ng opisina. Naiwang tulala si Lyra habang malakas pa rin ang tibok ng puso. Natapos ang oras ng trabaho ni Lyra nang hindi na nagpakitang muli si Kian. Napabuntong hininga siya at napagtanto na hindi na magiging normal pa ang buhay niya sa trabaho. Lalo na ngayong si Kian na ang bagong amo niya. 30 minutos lamang na makauwi si Lyra sa inuupahan niyang bahay. Agad siyang sinalubong ng anak niyang si Kiefer. Mom, I miss you, Mommy. Malambing na wika nito at masuyong hinalikan ang ina sa pisngi, noo at labi. Kumusta ang baby ko na yan? Naging good boy ba ikaw kay Ninang? O baka naman pinasakit mo ang ulo niya? No, good boy si Kiefer, Mommy. Promise? Promise. Ay nako, wala kang dapat na ipag-alala, Lyra. Napakabait ng inaanak ko na yan. Salamat, Nina, sa pagbabantay kay Kiefer. Sus, wala yun. O siya. Sige na, mauna na rin ako dahil malapit na ang duty ko. Paalam nito sa kanila. Matagal na niyang kaibigan si Nina. Napakalaki ng utang na loob niya dito dahil ito lamang ang taong kinapitan niya noong panahon na walang-wala na siyang lakas na lumaban. Siguro kung hindi dahil sa kanya, baka walang Kiefer sa buhay ko. Call center agent si Nina. Kaya nagpresenta siya na mag-alaga sa anak ni Lyra tuwing umaga habang may trabaho si Lyra. Magkasama rin sila na umuupa sa bahay na tinitirahan nila ngayon. Mommy, may work ikaw bukas? Naputo ng pag-iisip ni Lyra matapos magtanong sa kanya ang anak. Yes anak, why? Meron po kaming activity sa school. I need to bring my parent. Oh, bukas ba yon? Naku, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan ha. Okay, Mommy. Love you. Umihikab na wika nito kaya naman ay nagdesisyon si Lyra na hilamusan na ito upang mapatulog. Makalipas ang ilang minuto ay nakatulog na nga ang bata. Hinalikan ni Lyra ang noo nito at marahang pinagbasdan. Kamukhang kamukha ka ng tatay mo, anak.
Pero patawarin mo ako na hindi kita mapapakilala sa kanya. Galit siya sa akin, anak. At ayaw ko na maipit siya sa isang responsibilidad. Mapapahinga siya na malalim. Biglang tutunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong kukunin at lalabas ng kwarto. Hello, Chad. Marahang wika ni Lyra. Kumusta ang araw mo? Medyo pagod lang. Gusto mo bang puntahan kita dyan? Naku, wag na. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka. I miss you. Malambing na saad nito. I miss you too. Nga pala, I have a conference abroad so hindi tayo magkikita for almost a month. Ganoon ba? Mag-iingat ka dun ha? Pero habang wala ako, I'll call from time to time. Oo naman. Sige na, magpahinga ka na. May trabaho ka pa bukas. Bye, Chad. Bye, Lyra. Napabuntong hininga si Lyra pagkatapos ng tawag. Ilang buwan pa lang simula na maging nobyo niya si Richard. Naging malapit sila sa trabaho, lalo na noong mga panahon na na-ospital ang anak niyang si Kiefer. Si Richard ang naging sandalan ni Lyra. Kaya naman ay hindi na siya nakatanggi nang ligawan siya nito at wala siyang lakas ng loob na ibastad ang lalaki. Mahalaga rin si Richard sa kanya, pero alam niya sa sarili niya na hindi magiging kapantay na pagmamahal na meron siya noon kay Kian ang nararamdaman niya kay Richard. Mabait naman ang lalaki kaya't ang iniisip na lang ni Lyra ay matututunan niya rin itong mahalin. Kinaumagahan ay maagang nagtungo sa opisina si Lyra. Nais niya sana na makapagpaalam na maaga kay Kian para sa pupuntahang pagtitipon sa paaralan ni Kiefer. Mabuti na lamang naroon na rin ang lalaki kaya ay agad niya itong kinausap. Good morning po sir, wika niya. Napatingin naman ang lalaki sa kanya. What do you need? Ipagpapaalam ko lang po sana kung pwede akong umalis ng mga alaona mamayang hapon. Maimportante kasi akong dadaluhan. Anong importanteng bagay ang pupuntahan mo? Seryosong tingin nito sa kanya. Personal na lakad po. No, may important meeting tayong kailangan puntahan. Cancel your plan. Maotoridad na wika nito at ibinalik sa mga papeles ang tingin. Pero kailangan ko po talagang pumunta. Mag-overtime na lang po ako sir para mabawi ko po ang early out ko. I said no. Kung ipagpipilitan mo pa rin ang gusto mo, then you're fired. Napatuptop sa kanyang bibig si Lyra at bagsak ang balikat na lumabas sa opisina. Agad niyang kinuha ang cellphone niya at tumawag sa kaibigan. Oh, Lyra, napatawag ka. Nina, hindi ako makakapunta sa school mamaya ni Kiefer. Hindi kasi ako pinayagan ng boss ko. Nakakahiyaman pero pwede bang ikaw na muna ang pumunta? Naku, walang problema Lyra. Wala naman akong lakad kaya masasamahan ko siya. Paki-explain na lang kay Kiefer ha? Oo naman, walang problema Lyra. Tawagan mo na lang ako kung may problema ha. Mag-enjoy at mag-ingat kayo. Pagkatapos ng tawag ay napabuntong hininga si Lyra at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Lyra. Boses ni Kian ang narinig ni Lyra sa intercom kaya naman ay pumasok siya sa opisina nito. Ano pong kailangan niyo, sir? Please send these documents to the HR, then maghanda ka dahil aalis tayo ngayon. Po? Saan po pupunta? I have a conference sa Palawan. Oh, sige po, ipapahanda ko po ang mga kakailanganin niyo, sir. Kasama ka roon. Ako? Bakit? Natarantang wika ni Lyra. Dahil kailangan ko ang sekretarya ko kahit saan man ako magpunta. We will stay there for a week. So go, prepare the things that we need. Pero, just do what I say. Striktong wika nito. Napatangon na lamang si Lyra at sinunod ang utos ni Kian. Tinawagan na rin niya si Nina upang ipaalam ang pangyayari.
Nagdesisyon na lamang si Nina na mag-leave sa trabaho nito para may mag-alaga kay Kiefer. Sobrang nakakahiya na talaga sa'yo ang mga nangyayari. Promise babawi ako sa'yo. Lyra, pamilya na ang turing ko sa inyo ni Kiefer, kaya hindi mo na kailangan ng mahiya. Mag-iingat ka ron ha? Oo, salamat Nina. Nang maibaba na ni Lyra ang tawag ay agad siyang sumakay sa private plane na sasakyan nila ni Kian patungong Palawan. Ang tagal-tagal mo. Iritadong wika ni Kian sa kanya. Pasensya na po, may tinawagan lang. Tss, tanging saad nito bago sinabihan ang piloto na umalis na. Napahawak si Lyra sa braso ng lalaki matapos maramdaman ang pagtaas ng eroplano. Naramdaman niya ang paghawak ng lalaki sa kamay niya kaya naman ay napatingin siya dito. Just relax. Seryosong wika nito. Napatango naman si Lyra at sa kabila ng takot niya ay sinubukan niya na panatagin ang kanyang loob. Iniisip lamang niya na mabilis lamang sila na makakarating sa Palawan dahil nakasakay naman sila sa private plane. At tama nga siya dahil makalipas lamang ang halos 1 oras ang nakarating na sila doon. Napahanga si Lyra sa ganda ng lugar. Bumaba ka na Lyra at dalhin na ang mga gamit natin sa villa. Copy po sir. Agad naman nawikan ni Lyra at kinuha na ang mga gamit nila. Madami ang mga ito kaya naman ay medyo nahirapan siya sa pagbitbit na naging dahilan kung bakit matagal siya bago nakasunod sa lalaki. Pagkarating niya sa villa ay naroon na si Kian habang nakaupo sa sofa. Sir, magla-lunch na po ba kayo? Ipapahanda ko lang po sa baba. Hindi sumagot ang lalaki kaya naman ay agad niyang nilapag ang mga gamit na dala at dali-daling nagtungo sa reception area para mag-request ng lunch nila. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa taas upang ayusin naman ang mga gamit ng lalaki. Halos kasunod lamang niya ang pagkain kaya naman ay inayos na niya ang pagkakainan nito. Kumain na po kayo, sir. Sabayan mo na ako, Lyra. Naku, hindi na po. Mamaya na lang po ako. Sit and eat. Mariing wika nito at matalim na tingin ang sinalubong kay Lyra. Kaya naman ay napaupo na lamang si Lyra at sinunod ang gusto ng lalaki. Tahimik silang kumain sa mga oras na yon. Mabagal lamang sa pagkain si Lyra at napatigil na magsalita si Kian. May dala ka bang dress? Nagugulat na napatingin si Lyra dito. Po? Evening dress. Wala po sir. Alright, I have it deliver. Para saan po ba? For the event mamayang gabi. Kailangan po ba ako doon? Of course. Ganon po ba? Sige po. Nang matapos sila sa pagkain ay lumabas ang lalaki, kaya naman ay naiwang mag-isa roon si Lyra. Halos ilang oras na simula nang umalis si Kian sa villa at dumating na rin ang tinutukoy nitong dress na gagamitin niya. Masyadong elegante ang damit at medyo daring rin lalo na at labas ang cleavage kapag sinuot niya ito. Napahinga na malalim si Lyra. Wala siyang choice kung hindi ang suotin ito lalo na dahil wala siyang dala na kahit anumang dress. Pagsapit ng 6:00 ay nakatanggap ng message si Lyra galing sa lalaki. Sinasabi dito na maghanda na siya dahil magsisimula ang event ng 8:00. Agad na naligo si Lyra at nag-ayos. At eksaktong 7:30 nga ay dumating na si Kian sa villa. Nakabihis na ito ng eleganteng suit. Na makita siya ng lalaki ay saglit ito na natigilan at napatitig sa kanya. Agad din naman itong nakabawi at naglakad na palapit kay Lyra. Let's go. Hindi makatingin na pahayag ni Kian at inalok ang mga bisig niya upang mahawakan ni Lyra. Naglakad na silang dalawa palabas ng villa at sumakay sa sasakyan. Malapit lamang ang pagdadausan ng event kaya naman ay makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na sila roon.
Sa labas pa lamang ng venue ay halatang pagtitipon ito ng mayayamang tao sa bansa. At nakumpirma nga iyon ni Lyra nang tuluyan na silang nakapasok doon. Sinalubong si Kian ng mga kilalang businessman at kinausap ito patungkol sa mga negosyo. Nanatili lamang sa tabi ni Kian si Lyra. Subalit kalaunan ay humiwalay siya dito upang sagutin ang tawag sa cellphone. Nagtungo siya sa madilim na parte ng lugar saka sinagot ang tawag. Hello Nina, may problema ba? Mommy, I miss you. Uwi ka na. Oh, I miss you too, Kiefer. Pero hindi pa kasi ako makakauwi, baby. But don't worry, bibilhan kita ng toys pag uwi ko. Promise. Mommy, uwi ka na. Mas malakas na iyak ng bata. Shh, baby, wag ka na umiyak ha. Promise, ilang days lang, tabi na ulit tayo matutulog. Yayakapin at ikikiss kita ng marami. Promise? Promise. Ilang days ka pa dyan, mommy? 6 days pa, baby. Ang tagal naman, mommy. Pero sige, basta maraming toys ka rin na bibili na. Napahalakhak si Lyra matapos itong marinig. Oo naman, promise. Sige na, magpahinga ka na. I love you. I love you more, mommy. Napangiti si Lyra matapos ibaba ang tawag, subalit nagulat siya nang biglang magsalita si Kian sa likod niya. So, kayo nga talaga ni Richard. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Ang galing mo rin na no? Pagkatapos mo sa akin ngayon, ang pinsan ko naman ang peperahan mo? Ano? Nauutal na wika ni Lyra. Bakit parang gulat na gulat ka, Lyra? Hindi ba tama naman ako? Na si Richard naman ang target mong pirahan? Magkano, ha? Magkano ka? Wika nito habang sinusubukan na hawakan at halikan si Lyra. Subalit bago pa man mangyari ito at agad na sinampal ni Lyra ang lalaki at dali-dali na umalis doon. Mabilis siyang nakalabas ng venue at agad na pumara nang nakita niyang tricycle sa labas. Nagpahatid na siya sa villa at agad na pumasok sa kwarto niya. Malakas ang tibok ng puso ni Lyra. Nagagalit siya sa mga narinig mula kay Kian. Pero mas nagagalit siya sa sarili dahil nauunawaan niya pa rin kung bakit ito nasabi ng lalaki. Pinili na lang ni Lyra na magpalit ng damit at mahiga sa kanyang kama. Nang dahil sa pagod ay nakatulog siya roon. Maya-maya lamang habang mahimbing ang tulog niya, ay naramdaman niya ang isang bisig na yumakap sa kanya. Mabilis siyang napabangon at doon ay nakita niya ang umiiyak na si Kian. Kian, anong ginagawa mo dito? Paano mo nagawa sa akin yun, Lyra? Minahal kita. Pero bakit pinagpalit mo ako sa pera? Kian, lasing ka na please. Pumunta ka na sa kwarto mo. Tumayo ang lalaki at naglakad palapit kay Lyra. Niyakap siya ng lalaki at bumulong. Okay na ako, Lyra. Kinalimutan na kita pero bakit nandito ka na naman? Ginugol mo na naman ang lahat. Wika nito bago mawala ng malay dahil sa labis na kalasingan. Minahal din kita na sobra, Kian. At siguro nga ay hindi mawawala ang pagmamahal na iyon kahit na ano pang mangyari. Patawad. Patawad dahil kung hindi lang ako pinanganak na mahirap, siguro ay hindi kita nasaktan na ganito. Naluluhang wika ni Lyra. Alam niyang hindi siya maririnig ng lalaki pero ito lang ang tanging pagkakataon para masabi ang nasa puso niya. Kinaumagahan ay tila mas tumindi ang pagiging strikto ng lalaki sa kanya. Hindi siya nito masyado pinapansin at kung pansinin man ay puro sermon at utos lang ang sinasabi nito. Natapos ang buong linggo na ganoon ang tungo sa kanya ng lalaki. Masakit mang isipin ay hindi na ata pa mawawala ang galit na nararamdaman sa kanya nito. Mommy, I miss you so much. Nako, miss na din ikaw ni Mommy. Look, dala ko na ang mga toy na promise ko sa'yo. Agad na nilapitan ni Kiefer ang mga laruan at kinuha sa kamay ni Lyra.
Tuwang-tuwa ito habang ikinakalat ang mga laruan sa kanyang harapan. Kamusta kayo ni Kian? May improvement na ba? Closure? Napailing si Lara sa tanong ng kaibigan. Mas lumala lang, Nina. Sa tingin ko, hindi na kami magkakaroon pa ng closure ni Kian. Naiintindihan ko ang galit niya sa akin. Wala ka bang planong sabihin sa kanya ang tungkol kay Kiefer? Natatakot ako, Nina, na baka kapag nalaman niya, isipin niya lang na ginagamit ko ang anak namin para makahut-hut ng pera sa kanya. Ayoko masaktan si Kiefer. Ayoko maipit siya sa sitwasyon. Naluluha ng wika ni Lyra. Hindi sa nanghihimasok ako, Lyra, pero may karapatan si Kian na malaman ito. Anak niya rin si Kiefer at isa pa, kahit tanggapin o hindi tanggapin ni Kian si Kiefer, at least nalaman niya na may anak siya. Napahinga ng malalim si Lara at pinag-iisipan ang sinabi ng kaibigan. Alam kong mahirap na desisyon ang gagawin mo, pero huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa inyo ni Kian. Salamat, Nina. Di ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Mahigpit na niyakap ni Lyra ang kaibigan at umiyak sa bisig nito. Kinaumagahan ay nakapagdesisyon na si Lyra na sabihin na kay Kian ang tungkol sa anak nila. Balak niya sana makausap ang lalaki pagkatapos ng trabaho para hindi rin ito maabala sa mga meetings niya. Sunod-sunod ang mga meetings na dinaluhan ni Kian at ang tanging ginagawa ni Lyra ay ang samahan nito at gawin ang mga papeles na ipinapagawa nito. Nang matapos ang kahuli-hulihang meeting ni Kian, ay nagtangka na si Lara na kausapin ito. Sir? Pwede po ba tayong mag-usap? I'm busy. Malamig na wika nito habang nakatalikod sa kanya. Kahit ilang minuto lang sana, may importante lang ako na sasabihin. Not now. Sir? I said busy ako. Lumabas ka na nga lang dito dahil pinapainit mo lang ang ulo ko. Sorry po, sir. Natarantang wika ni Lyra. Napabuntong hininga na lamang siya habang inaayos ang gamit upang makauwi na. At habang ginagawa nga ito, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tinignan niya ito ay napagtanto niya si Richard ang tumatawag. Hello? Hi babe, I miss you. Nandito ako sa parking lot ng building. I'll wait for you here. Huh? Akala ko ba 1 month ka sa conference? Tsaka, lasing ka ba? Pwede ba pumunta ka na lang dito, Lyra? Tila nauubos na pasensyang wika nito. Sige, pababa na ako. Kunot noon na naglakad papuntang parking lot si Lyra. At doon ay nakita niya si Richard na base pa lang sa tayo ay langunga sa alak. Madilim na sa parking lot at tanging 2 sasakyan na lamang ang naroon. Ang isa ay sasakyan ni Richard at ang isa naman ay natitiyak niyang kotse ni Kian. Lasing ka? Bakit ka pa nag-drive papunta dito? Dapat umuwi ka na. Wala man lang bang I miss you too dyan? Lasing na wika nito bago siya inakbayan at akmang hahalikan sa labi. Subalit dahil sa pag-iwas ni Lyra, ay bumagsak ang halik nito sa kanyang pisngi. Nasa tapat na sila nang nakabukas na sasakyan ni Richard nang kumala si Lyra sa akbay nito. Hinarap niya ang lalaki. Anong nangyari sa conference? Bakit napaaga ang uwi mo? Hindi sa kanya sumagot ang lalaki, bagkos ay hinawakan nito ang mukha ni Lyra at mariin na hinalikan. Ano ba? Lasing ka, Richard. Bitawan mo ko. Wika ni Lyra habang tinutulak si Richard. Subalit dahil sa malaki itong lalaki ay hindi naging sapat ang lakas niya upang tuluyang itulak ito. Bitawan mo nga ako. Wika ni Lyra at itinulak pa rin ang lalaki. Subalit sa hindi inaasahan ay bigla siya nitong sinuntok sa tagiliran kaya mas lalong hindi nakakilos si Lyra. Ano bang inaarte-arte mo? Di ba may anak ka na? Kaya hindi na bago sa'yo ito. Punyeta, ilang buwan na kitang girlfriend, pero hindi pa rin ako pinagbibigyan. Kahit halik ayaw mo,
Ano ka, santo? Tuloy-tuloy na wika nito sa kanya at hinawakan ng mahigpit ang mukha ni Lyra. Patuloy ang pagpupumiglas ni Lyra habang marahas siyang hinahalikan ng lalaki. Pinunit nito ang damit niya, kaya ay malaya nitong nahahawakan ang pribadong parte ng katawan niya. Tulong! Tulong! Sigaw ni Lyra. Wala nang tao sa parking lot at wala din roon ang gwardiya sa ganitong oras, kaya naman ay halos mawala na ng pag-asa si Lyra at bumuhos na ang masagang luha sa kanyang mga mata habang napapaos na sa pagsigaw. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang humandusay sa semento si Richard dahil sa pagsuntok ni Kian. Nanlabo ang mata ni Lyra kaya hindi niya masyadong makita ang nangyayari. Basta ang alam lang niya ay pinagsusuntok ni Kian si Richard hanggang sa mawalan ito ng malay. Na matapos ay dali-daling lumapit si Kian sa kanya. Hinubad nito ang coat na suot at agad na ipinatong sa balikat ni Lyra. Hey, ayos ka lang ba? Shit. Lyra, answer me, are you okay? Natatarantang tura nito hanggang sa niyakap niya na mahigpit ang babae. Pagkaraan ng ilang minuto ay may dumating na guard doon. Agad itong inutusan ni Kian na kunin ang bugbog saradong si Richard. Pagkatapos ay binuhat ni Kian ang umiiyak pa rin na si Lyra papasok sa sasakyan. Pabalik-balik ang tingin ni Kian kay Lyra habang nagmamaneho. At nang huminto ang sasakyan ay agad na hinarap ni Kian ang babae. Ay marahan na hinawakan ang kamay. Lyra, ligtas ka na ha? Dinala muna kita dito sa bahay ko para magamot ko ang pasa sa pisngi mo o kung saan ka man may pasa. Hindi na natuloy pa ni Kian ang sasabihin niya dahil biglaan siyang niyakap ni Lyra. Salamat Kian, salamat. Akala ko tuluyan na ako magagahasa doon. Utal-utal na wika niya sa lalaki. Hinaplos naman ng lalaki ang likod ng babae. Ligtas ka na ha, hindi na ulit mangyayari yun. Na makapasok sila sa loob ng bahay ni Kian, ay agad na kumuha ang lalaki ng first aid kit at t-shirt na damit. Pwede mo itong suotin para mas komportable ka. Kinuha ito ni Lyra at pumasok sa malapit na banyo. Nang makalabas na siya sa banyo, ay agad siyang inalalaya ni Kian paupo sa sofa. Gamutin ko muna ang sugat mo. Wika nito habang inaayos ang mga gamit. Napaluhan na lamang si Lyra nang dumapo na ang bulak sa pisngi niya. Masakit ba? Nag-aalalang tono ni Kian dito. Hindi naman. Napatikhim si Kian at pinunasan ang luha ni Lyra. Lagi niya ba itong ginagawa sa'yo? Maririnig ang galit sa tono ng boses ni Kian nang tanungin ito. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Hindi ko akalain na magagawa niya ito. Ano ba ang dahilan kung bakit niya yun ginawa? Dahil naiinip na siya na hindi ko pa siya napagbibigyan na gawin iyon. Kahit halik, hindi ko maibigay sa kanya. Bakit? Ha? Bakit hindi mo maibigay sa kanya? Dahil hindi ko kayang gawin iyon sa taong hindi ko mahal. Hindi mo mahal si Richard? Hindi. Nakayukong pahayag ni Lyra. Sino ang mahal mo? Ang taong sinaktan ko noon. Mahal na mahal ko siya, pero galit siya sa akin. Hindi na posibleng mahalin niya ulit ako. Paano kung hindi naman siya tumigil na mahalin ka? Wika ni Kian habang nakatutok ang mga mata kay Lyra. Sa gitna ng usapan ay biglang tumunog ang cellphone ni Lyra. Nang makita ang pangalan ni Nina ay agad niya itong sinagot. Lyra, si Kiefer. Natataranta at naiiyak ang tono ng boses ni Nina na nagpakaba kay Lyra. Anong nangyari sa anak ko? Nahulog siya sa hagdanan kanina, Lyra. Hindi ko kaagad napansin, kaya medyo marami ng dugo ang nawala sa kanya. Ano? Diyos ko. Papunta na kami sa hospital, sa Metalavera Medical Group. Magkita na lang tayo doon. Sige, papunta na ako. Naluluha na natataranta si Lyra dahil sa narinig na balita.
Samantalang si Kian naman ay di makapaniwalang nakatitig kay Lyra. Lyra, ano bang nangyayari? Ha? Sinong anak mo? Nagkaanak ka? Anong nasa ospital? Nahulog sa hagdan? What the fuck? Explain to me. Kian, nasa ospital ang anak natin. Kailangan natin siyang puntahan. Halos may statwa si Kian sa narinig, subalit pagkaraan na ilang sandali ay dali-dali nitong hinila si Lyra at isinakay sa sasakyan. Sa ospital din nila ang anak natin. Garal-garal ang boses ng wika nito. Sa ospital niyo? Nauutal naman na sagot ni Lyra dito. Puros iyak at malalim na hininga lang ang maririnig sa loob ng kotse habang patungo sa ospital. Kapwa sila kinakabahan sa lagay ng anak nila. Nang makarating ay agad silang sinalubong ng kaibigan ni Lyra na si Nina. Kamusta na ang lagay niya? Tarantang tanong ni Lyra. Nasa loob pa siya ng emergency room. Naluluha na turan ni Nina. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit nahulog si Kiefer? Tumatakbo kasi siya, bit-bit ang mga laruan niya habang pababa ng hagdan. Nabitawan niya ang isa at natapakan kaya nahulog siya. Sana maging maayos ang lagay niya. Wika ni Lyra at napahawak sa kanyang ulo. Maya-maya lamang ay lumabas na sa loob ng emergency room ang isang doktor. Agad na lumapit dito si Lyra. Dok, kamusta na po ang anak ko? Kinakabahang tanong ni Lyra. Masama ang pagkabagsak ng bata, kaya may namuong dugo sa ulo niya. Kailangan niya maoperahan kaagad. Diyos ko, iligtas niyo siya, Dok, please. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin. Pero nais ko lang po ipaalam na malaki ang kakailanganin yung pera sa... Bago pa man matapos ng doktor ang sasabihin nito ay nagsalita si Kian. Hindi problema ang pera. Gawin niyo lahat ang makakaya niyo. Mailigtas lang ang anak ko. Handa akong gumastos ng kahit magkano para lang maging maayos siya. Puno ng otoridad na wika ni Kian. Napatingin ang doktor sa lalaki at nanlaki ang mata. Marahan itong yumuko sa lalaki. Kayo po pala iyan, Mr. Talavera. Huwag po kayong mag-alala. Ililigtas po namin ang bata. Tanging tangmo lamang ang ginawa ni Kian at pagkatapos ay muling pumasok sa emergency room ang doktor. Naiwang muli sila Lyra sa labas. Napatingin si Lyra sa lalaki at matalim ang tingin nito sa kanya. Sumunod ka sa akin. Malalim ang boses na wika nito. Naglakad ang lalaki patungo sa may fire exit na agad din naman sinundan ni Lyra. Malakas ang tibok ng puso ni Lyra. Hindi sa ganitong tagpo niya gustong malaman ni Kian ang tungkol sa kanilang anak. Pero wala na siyang magagawa pa dahil ito ang pagkakataon na ibinigay ng tadhana. Pagkarating niya doon ay naabutan niya ang lalaki na nakayuko. Naglakad siya palapit dito at nagulat nang mapagtanto na umiiyak ang lalaki. Kian, ano bang nagawa ko sa iyo, Lyra? Para saktan mo ako ng ganito. Wika nito at sinalubong ang mata ng babae. Alam mo, okay lang na pagkaperahan mo ako o iwan mo ako. Pero ang ilayo at hindi ipaalam sa akin na may anak tayo, sobra naman ata yun, Lyra. I'm sorry. Nakayukong saad ni Lyra. Mahal na mahal kita, Lyra. Pero paulit-ulit mo ako sinasaktan. Alam mo ba kung anong inaiisip ko ngayon? Paano kung hindi na maging maayos ang lagay ng anak natin? Kian, huwag mo sabihin yan. Iling ni Lyra. Pero paano nga kung ganoon ha? Ano, hindi ko man lang nagawang magpakilala sa kanya na sabihin na, hey baby, ako ang daddy mo. Gagawin ko ang lahat para protektahan at maibigay lahat ng kailangan mo. Hindi ko man lang ba siya maipapasyal o makakalaro? Halos pumiyok ang boses nito matapos itong sabihin. Magiging maayos siya, Kian. Magiging maayos ang anak natin. Di ko kakayanin kung mawala siya. Halos maghisterikal na wika na lalaki, kaya naman ay mabilis itong niyakap ni Lyra. I'm sorry.
I'm sorry. Humahagulgol na wika ni Lara. Kinagabihan. Mr. Talavera, naging maayos po ang naging operasyon sa inyong anak. For now po, imomonitor pa rin siya from time to time. Kailan siya magkakamalay? Posible po na magkaroon na siya ng malay bukas. Maraming salamat, wika ni Kian sa doktor. Na makaalis ito ay napabuntong hininga si Kian na lumapit sa kama ng anak. Naupo siya sa may kalapit na upuan at hinawakan ang kamay ng anak. Nandito na si Daddy, baby. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa ulit ng ganito. Patawarin mo si Daddy dahil matagal akong nawala ha. Don't worry, hindi na ulit ako mawawala. Ito ang naubutang tagpo ni Lara pagpasok niya sa loob ng hospital room. Napaluha siya matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Mabilis niyang pinunasan ang luha niya at lumapit sa anak. Sigurado ako magiging mabuti kang ama sa kanya, Kian. Puno ng sinseridad na wika ni Lara. Napatingin naman si Kian sa kanya. Sa tingin mo ba magugustuhan niya ako? Oo naman, mabait at maalaga ka, Kian. Kaya sigurado akong magugustuhan ka niya. Anong buong pangalan niya? Kiefer Kian Guzman. Sinunod ko sa pangalan mo. Thank you, Lyra. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa kanya? Pati sa naging pagbubuntis mo? Paano ko nga ba sisimulan ito? Okay. Nalaman kong buntis ako matapos mailibing ng kapatid ko. Nahirapan ako noong mga panahong iyon kasi pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Si mama hindi ko makausap na maayos. Kailangan ko magtrabaho kasi kung hindi ako magtatrabaho wala kaming kakainin o kahit matitirahan. Kaya nagtrabaho ako sa isang factory. Yung paggawaan ng mga damit. Buti na nga lang at tinanggap ako doon kahit na alam nilang buntis ako. At alam mo ba ang nakakatawa? Sa factory ko din mismo na ipanganak si Kiefer. Kaya nagkagulo ang mga kasamahan ko sa factory noon. Humahalakhak na kwento ni Lara. Subalit na makita na hindi natutuwa ang lalaki, ay napatigil siya sa pagtawa. Delikado yun, Lyra. Paano kung nagkaroon ng komplikasyon dahil nasa open area ka ng anak? Paano kung naubusan ka ng dugo roon? Tila iritadong wika ni Kian. Naging maayos naman, Kian. Dinala naman kaagad ako sa ospital noon matapos kong naipanganak si Kiefer. Delikado pa rin yun. Pero bakit ka nagtatrabaho kahit kabuwanan mo na? Nag-iipon kasi ako noon ng pera para kapag nanganak ako, may pambayad sa mga gastusin sa ospital. At saka para may panggastos din kami kapag hindi ako magtrabaho ng ilang buwan matapos kong manganak. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang tungkol sa kalagayan mo? Umalis ka, hindi ba? At saka, ayaw ko rin naman na ipilit sa iyo ang responsibilidad dahil alam kong hindi ka pa handang magkaanak. Wala pa yun sa plano mo. Umalis ako pero tumawag ako sa iyo, hindi ba? Maraming paraan para sabihin sa akin. At ano? Hindi parte ng plano ko? Lyra, kung nalaman ko na magkakanak tayo, handa akong bitawan ng lahat ng plano ko dahil mas importante kayo sa akin. At yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Ayaw ko na itapon mo na lang ang buhay mo, ang mga pangarap mo para sa akin, sa amin. Mas matimbang kayo sa akin, Lyra. Ang hirap sa'yo, inuunahan mo ang lahat. Hindi ka marunong tumaya. O baka dahil hindi ako ganoong kahalaga sa'yo para tayaan. Tumayo si Kian sa kinauupuan niya at hinarap si Lyra. Tama ako, hindi ba? Hindi mo ako ganoon kamahal para tayaan? Hindi mo kasi naiintindihan, Kian. Ayaw ko matulad ka sa tatay ko. Ayaw ko na sa huli pagsisihan mo na pinili mo ang isang babae kapalit ng mga pangarap mo. Hindi ko gusto na pagdaanan ni Kiefer ang mga napagdaanan ko noon. Napakasakit marinig sa mismong tatay ko na nagsisisi siya na isinuko niya ang lahat para sa amin ni nanay.
At ang mas masakit pa, nakita ko na sinira niya ang sarili niya dahil sa mga pangarap na hindi niya naabot. Ayaw kong mangyari yun sa'yo. Hindi ko kaya na makita kang ganoon. Pumipiyok ang boses na wika ni Lyra. Patuloy din sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Marahan siyang niyakap ni Kian dahil dito. Shh, hindi ako ang tatay mo, Lyra. Ibang-iba ako sa kanya. Tanging iyak na lang ang ginawa ni Lyra habang yakap siya ng lalaki. Subalit naputol iyon na biglaang kumatok si Nina sa pinto. Nang tumingin sila dito ay sumenyas ito na lumabas sila, na agad naman nilang ginawa. May problema ba, Nina? Nandito si Richard. Matapos itong sabihin ay nakita nga ni Lyra na naglalakad na palapit sa kanila ang lalaki. Agad itong nagmadali matapos makita si Lyra. Lyra, kamusta na si Kiefer? Nabalitaan ko nangyari sa kanya. Wika nito at sinubukang hawakan ang kamay ni Lyra. Subalit bago niya pa man ito magawa ay agad siyang hinarangan ni Kian. Huwag mo siyang hawakan. Matalim ang tingin na ibinigay ni Kian dito. Ano bang problema mo? Tsaka bakit ka ba nandito ha? Pakialamero ka din no? Nung una sa parking lot, tapos ngayon dito? Umalis ka na dito kung ayaw mo magpatawag ako ng security. Gago ka ba? Pwede ba Richard, umalis ka na dito? Singit naman ni Lyra sa usapan ng dalawa. Bakit ako aalis, Lyra? Ako ang boyfriend mo kaya ako dapat ang nasa tabi mo, lalo na ngayon. Napatawa si Lyra dahil sa sinabi nito. Nababaliw ka na ba? Pagkatapos ng ginawa mo kagabi? Sa tingin mo ba magkikipagrelasyon pa rin ako sa'yo? Lumapit ito kay Lyra at ngayon ay nahawakan nito ang parehong balikat ng babae. Anong ibig mong sabihin ha? Magkikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ka pwede makipaghiwalay sa akin. Biglang sinuntok ni Kian si Richard na naging dahilan ng pagkakaupo nito. Sabing huwag mo siyang hahawakan. Kian, tama na please. Napahalakhak si Richard bago tumayo. Ano, Lyra? Ang pinsan ko na ba ang ipinalit mo sa akin? Kaya ka nakikipaghiwalay? Ano? Dahil mas mapera siya? Ha? O baka naman magaling siya sa kama? Hindi na nasundan pa ni Lyra ang pangyayari dahil nakita na lamang niya na pinagsusuntok na ni Kian ang lalaki. May dumating na ng mga security personnel para awatin ang dalawa. Nang mapaghiwalay ang dalawa ay agad na inilabas ng mga ito si Richard na halatang nakainom. Nilapitan naman ni Lyra si Kian at inakay papasok sa kwarto. Habang si Nina ay hinayaan na muna ang dalawa. Na makapasok sa silid ay pinaupo ni Lyra si Kian. Hindi mo na sana pinatulan pa si Richard, Kian. Pinsan mo siya. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo na pinag-away ko kayong magpinsan? I don't care kung ano man sabihin nila. Hindi ko hahayaan na bastusin kanya ng ganoon. Napabuntong hininga na lamang si Lyra habang marahan na hinawakan ang maliit na sugat sa labi ng lalaki. Napatitig siya roon at hindi niya namalayan na hinalikan na pala niya ang labi ng lalaki. Subalit na mapagtanto ito ay agad siyang lumayo. Pasensya na, hindi ko sinasad. Bago pa man niya matapos ang sasabihin ay hinawakan ng lalaki ang mukha niya at mapusok na hinalikan. Nagpatuloy ang halikan nilang dalawa hanggang sa halos mawalan sila ng hininga. Marahas ang hininga nilang dalawa matapos ang halik. Hindi dapat yun nangyari. Mahinang saad ni Lyra. Bakit hindi? Wika naman ni Kian. Dahil magiging magulo lang ang lahat. Mahal mo ba ako? Kian, hindi pwede. Mahal mo ba ako? Ulit ni Kian sa tanong niya. Kian, please. Lyra, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba ako o hindi? Mas mariin na tanong nito sa kanya. Hindi tumigil ang puso ko na mahalin ka, Kian. Kahit napilitin ko, huwag kang mahalin. Wala eh. Mahal na mahal kita.
at hindi na posibleng mawala pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Napangiti si Kian sa narinig. Good. Ngayong linggong ito, pakakasalan kita. Wika ng lalaki matapos halikan ang noo ni Lyra. Ano? Oo, Lyra. Gagawin na kitang talavera para hindi mo na ako iwan pang muli. Kian, hindi mo ako kailangang pakasalan para sa anak natin. Pakakasalan kita dahil gusto kong ikaw ang makakasama ko sa pagtanda. Ikaw lang, wala ng iba. Napaluha si Lyra sa narinig at napatango-tango sa lalaki. Kinabukasan habang magkayakap si Lyra at Kian ay nagkaroon na ng malay ang anak nilang si Kiefer. Mommy? Anak, mabuti naman at nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ang dami mo naman tanong, Mommy. Mabagal na wika nito. Napatawa naman si Lyra matapos itong marinig. Pinag-alala mo ang Mommy. Sorry, Mommy. Promise me, mag-iingat ka na sa susunod ha. Promise, Mommy. Wika nito at hinawakan ang mukha ng nanay niya. Maya-maya lang ay napadako ang mata ni Kiefer kay Kian na nakatayo sa likod ni Lyra. Mommy, sino po siya? Napatigil naman si Lyra at nakangiting hinila si Kian palapit sa bata. Anak, gusto ko sanang ipakilala sa iyo si Kian Talavera. Siya ang tatay mo. Hindi agad na nagsalita ang bata at pagkalipas ng ilang segundo ay biglang bumuhos ang luha nito. Lumapit si Kian sa bata at inalog ito. Alam ko matagal akong nawala anak, pero mahal na mahal kita anak. Daddy? Ikaw po ang daddy? May daddy na ako? Hindi po ba ito panaginip? Of course not. Nandito na ako anak. Nandito na ang daddy mo. Pagkatapos itong sabihin ni Kian, ay nagpumilit na umupo ang bata at niyakap na mahigpit ang lalaki. Love na love po kita, Daddy. Huwag na po ikaw aalis ha. Para hindi na ako awayin ng classmates ko tapos sabihan na wala akong daddy. From now on, lagi na kitang ihahatid sa school mo para makita ng mga bad na classmate mo na meron kang pogi at super kisig na daddy. Napahalakhak si Lyra dahil sa sinabi ni Kian. Niyakap niya ang dalawa at parehong hinalikan sa noo ang mga ito. Agad na nakalabas sa hospital si Kiefer matapos ang isang linggo. Hinatid sila ni Kian sa tinutuluyan nilang bahay. Ano ka ba naman, Kian? Bumisibisita ka na lang dito ha. Magdadala ako ng damit ko dito at di mo ko mapipigilan roon. Napabuntong hininga na lamang si Lyra dahil kanina pa nila pinagtatalunan ni Kian ang pagpilit nito na tumira sila sa bahay nito. At nang hindi nga pumayag si Lyra, ay ito naman ang nagpupumilit na doon na siya tumuloy sa inuupahang bahay ni Lyra. Ay nako, bahala ka na nga. Matamis na ngiti ang inilahad ni Kian matapos itong marinig at hinalikan ang pisngin ni Lyra bago masayang masaya na umalis. Siguradong kukuha na agad ito ng mga gamit niya. Napangiti na lamang si Lyra habang pinagmamasdan ang papaalis na sasakyan ng lalaki. Ipinagpatuloy na ni Lyra ang paglilinis sa sala nang muli niyang narinig ang makina ng sasakyan. Agad siyang nagtungo sa pinto at binuksan ito. May nakalimutan ka? Hindi na natuloy pa ni Lyra ang sasabihin niya matapos makita kung sino ang nasa labas. Long time no see, Lyra. Uwi ka ng ginang at malakas na sinampal si Lyra. Tita, huwag mo akong tawaging tita dahil hindi kita tanggap para sa anak ko. Ano po bang dapat kong gawin para matanggap niyo ako para kay Kian? Wala. Hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Hindi ba't binayaran na kita noon? Nangako ka na hindi ka na maghahabol o lalapit pa sa anak ko. Hindi ba? Kaya ano ang nabalitaan ko? Nalapit ka na naman ng lapit sa kanya? Pinag-away mo pa ang anak ko at pamangkin ko? Anong klase kang babae? Ano? Kulang pa ba ang binayad ko sa'yo noon? Ha? Gusto mo bang dagdagan ko? Oh, eto. Isaksak mo sa bituka mo
Basta't layuan mo lang ang anak ko. Galit na wika nito kay Lyra at ibinato ang perang kinuha nito sa bag niya. Mahal ko po si Kian, ma'am. Hindi pera ang habol ko sa kanya. Ha? Natatawa nitong sambit. Kung hindi pera ang habol mo sa kanya, bakit mo tinanggap ang perang binigay ko noon? Ha? Dahil kinailangan ko. Para may paggamot ang kapatid ko. Siguro ay hindi nyo alam kung paano maging desperado sa pera. Dahil mayaman kayo. Mahal ko si Kian pero noong mga panahong iyon, nasa ospital ang kapatid ko. Nag-aaga o buhay. Dahil wala akong pambayad pampa-ospital sa kanya. Lahat ay gagawin ko para sa mga taong mahal ko. Hindi nakapagsalita ang ginang dahil dito. At nang ibubuka na sana niya ang kanyang labi ay biglang lumapit si Kiefer sa kanya. Mami, bakit po ikaw umiiyak? Inaway ka po ba niya? Inosenteng tanong nito sa kanya habang tinuturo ang mama ni Kian. No anak, ayos lang si mami ha. Balik na muna ikaw doon sa kwarto, okay? No, dito lang po ako mami kasi inaaway ka niya. Isusumbong ko siya mamaya pagdating ni Daddy Kian. What? Nagugulat na tanong ng ginang. Anak please, huwag ka na makulit okay? Balik na muna ikaw doon. Okay mami, basta if awayin ka niya, tawagin mo lang ako. Napangiti si Lyra sa sinabi ng anak at muling hinarap ang ginang matapos umalis si Kiefer. Kamukhang kamukha niya si Kian nung bata pa siya. Anong ibig sabihin nito Lyra? Ma'am, please wag niyo pong idadamay ang anak ko kung galit po kayo sa akin. Kung hindi niyo siya tanggap, naiintindihan ko. Pero wag mo po sa kanya iparinig. Ayokong masaktan ng anak ko. Lyra, wag mong sabihin na tama ang iniisip ko. Ma'am, siya po si Kiefer, anak namin ni Kian. Hindi nakapagsalita ang ginang dahil sa sinabi ni Lyra at maya-maya lamang ay dali-dali itong umalis sa kanilang bahay. Pinagbasdan ni Lyra ang nilabasang pinto ng ginang. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa naging reaksyon nito. Nang sumapit ang gabi ay bumalik na si Kian sa bahay ni Lyra. Daddy, saan ka po galing? Agad nabungad ng batang si Kiefer sa kanyang ama pagkapasok nito sa bahay. Kumuha lang ako ng gamit ko, Kiefer. Dito si Daddy matutulog ngayon. Talaga po? Yay! Agad na hinila ng bata si Kian papasok sa kwarto. Napahalakhak naman si Kian at agad na nagpahila sa anak. Habang si Lyra naman ay piniling manatili sa veranda. Iniisip niya pa rin ang nangyaring harapan nila ng ina ni Kian kanina. Pagkaraan ng isang oras ay bumaba si Kian at pinuntahan si Lyra na naroon pa rin sa dating pwesto. Hinakap niya ito galing sa likod at ipinatong ang baba sa balikat ni Lyra. Kanina ka patahimik. May problema ba? Pumunta ang nanay mo kanina dito, Kian. Napabitaw sa yakap ang lalaki at hinarap si Lyra. Anong sabi niya? Na pera lang ang habol ko sa'yo. Lyra, wag mo na lang pansinin si mama ha. Magiging okay din ang lahat. Hindi pera ang habol ko sa'yo, Kian. Oo, tumanggap ako ng pera. Pero para iyon sa pagpapagamot ng kapatid ko noon. Pero nahuli na ang lahat, Kian. Nawala pa rin ang kapatid ko at kasalanan ko yun dahil hindi kaagad ako nakahanap ng perang pambayad sa operasyon niya. Shh, Lyra, alam ko na ang lahat. At humihingi ako sa iyo ng tawad dahil hindi ko man lang agad na inalam ang katotohanan noon. Pero wag na nating isipin pa ang nakaraan ha. Tapos na yun. Ang meron tayo ay ang ngayon. Niyakap ni Lyra ang lalaki at sa gabing iyon ay payapa silang natulog sa iisang kama kasama ang kanilang anak na si Kiefer. Kinaumagahan ay nagising si Lyra na wala na sa kama ang mag-ama niya. At sa pagbaba niya ay nakita niya roon ang dalawa. Parehong madungis ang mga ito dahil sa pagluluto at na makita siya ng mga ito ay matamis itong umiti sa kanya. Halika, nagluto kami ni Kiefer ng umagahan. Ang dudungis niyo na. Umahalakhak na tura ni Lyra at umupo na sa mesa.
Nakahain na din dito ang pancake, hotdog, egg, spam at rice. Ang dami nyo namang niluto. Of course, para sa aming beautiful mommy. Ay sus, nang buwala pa. O siya, halika na at kumain na tayo. Mami, marunong na ako mag-cook. Tinuruan ako ni Daddy. Talaga? Napaka-very good mo talaga. Siyempre naman, Mami. Mana ako kay Daddy. That's right, my son. Proud na wika ni Kian at nakipag-appear sa kanya. Nako, kayo talaga ha. Napapailing na wika ni Lyra at sumubo na lang ng pagkain. Naputol ang kulitan nila na may nag-text kay Kian. Kian, may problema ba? Tanong ni Lyra matapos mapansin na natahimik ang lalaki. Nag-text si Ma. Ano yung sabi? Iniimbitahan niya tayo para sa lunch mamaya sa mansyon. Pero kung hindi ka komportable, okay lang iti-text ko na lang siya na hindi tayo makakapunta. Pumunta tayo, Kian. Lyra, hindi naman kailangan na madaliin ito. Kung hindi ka pa handa, wag na muna tayong pumunta. Pupunta tayo, Kian. Inimbitahan tayo ng mama mo, kaya pupunta tayo. Inabot ni Kian ang kamay ni Lyra at hinalikan. Kapag may ginawa o sinabay masama sa'yo si Ma, aalis tayo kaagad. Tumangon na lang si Lyra at ngumiti sa lalaki. Nang malapit nang sumapit ang 11:00 at nagtungo na sa mansyon si Lyra, napahinga na malalim si Lyra bago humawak sa braso ni Kian habang papasok sa mansyon. Mami, ang ganda ng bahay na ito. Kanino po ito, house? Bahay ito ng daddy mo, anak. Talaga po? Nagugulat na tanong ni Kiefer at tumingin sa tatay niya. Yes, son. Bahay namin ito. Dito ako lumaki at nagkaisip. You're so rich pala, Papa. Hindi naman, anak. Napatawa si Lyra sa sinabi ni Kian. Hindi raw dahil sobrang yaman lang. Natatawang bulong ng isip ni Lyra. Subalit napaseryoso siya na makita na nasa hapag na ang mga magulang ni Kian. Agad na napadako ang mata niya sa mama ni Kian na ngayon ay hindi kakikitaan ang ekspresyon sa mukha. Samantalang ang tatay naman ni Kian ay agad silang sinalubong at kinausap ang batang si Kiefer. Hello there, young man. Pwede bang makahingi ng yakap si Grandpa? Agad na napatingin ang bata kay Lyra, kaya naman ay agad siyang tumango. Matapos nito ay agad na niyakap ng bata ang matanda. Thank you, young man. Come on, maupo na kayo para makakain na. Imbitahan nito sa kanila habang inaalalayan pa upo si Kiefer. Inaka naman ni Kian si Lyra patungo sa upuan ng lamesa. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hapagkainan matapos nilang makaupo. Kaya naman ay nagulat si Lyra nang bigla ang magsalita ang mama ni Kian. Anong pangalan ng apo ko, Lyra? Marahan itong tanong. Kiefer Kian Guzman po, ma'am. Ilang taon na siya? Nag-aaral na ba siya? 5 taon na po siya at nag-aaral din po siya sa daycare center. Napatango ang ginang sa sagot ni Lyra at tumayo sa hapag. Akala ni Lyra ay aalis na ito roon, subalit nagulat siya nang lumapit ito sa tapat niya at marahang lumuhod. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Nagugulahang tanong ni Lyra dito. Patawarin mo ako, Lyra, sa mga nasabi at nagawa ko sa iyo noon. Kung may nangyari masama sa apo ko noon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ma'am, tapos na po ang lahat at naiintindihan ko rin naman po kayo. Ina lang kayo na gustong protektahan ng anak. Tumayo sa pagkakaupo si Lyra at inalalayan patayo ang ginang. Habang si Kian ay nakatitig lamang sa dalawa. Kung hindi dahil sa akin, hindi malalayo ang apo namin sa amin. Patawarin mo ako. Huwag mo na po yung isipin, ma'am. Napatawad ko na kayo. Niyakap ng ginang si Lyra at muling nagsalita. Maraming salamat, Lyra. Salamat dahil hindi mo sa akin ipinagkait ang kapatawaran.
Mahal ko po ang anak niyo, kaya handa akong patawarin ang mga taong mahal niya. Matamis na ngiti ang iginanti nila sa isa't isa. At sa araw na iyon ay naging masaya ang pananghalian nilang pamilya. Makalipas ang ilang araw, nakatitig si Lyra sa salamin habang suot-suot ang puting damit niya. Hindi niya mapigilan ang pagluha at ito ang naabutang senaryo ng kaibigan niyang si Nina. Bes, congratulations! Wika nito at agad na niyakap ang kaibigan. Bes, totoo ba talaga ang mga nangyayari? Bakit pakiramdam ko panaginip lang ang lahat? Pagkatapos itong sabihin ni Lyra ay marahan siyang kinurot ng kaibigan sa tagiliran. Napatigil si Lyra dahil dito. O ayan, mukha pa bang panaginip? Napatawa ang dalawa dahil dito. Di pa rin ako makapaniwala, Nina. Akala ko noon hindi ko na ulit makikita si Kian. Akala ko hindi na kami pwedeng dalawa, pero heto, ikakasal na ako sa kanya. Matapos ng lahat ng pinagdaanan nyo, masasabi kong deserve nyo na masumaya. Masayang masaya ako para sa'yo, Lyra. Pero hay nako, tama na nga ang drama natin. Huwag ka na umiyak dahil masisira ang makeup mo. Halika na dahil nandyan na ang bridal car. Agad na lumabas sa kwarto ang dalawa at sumakay sa bridal car. Ilang minuto lamang ang layo ng simbahan sa hotel na tinuluyan nila, kaya naman ay madali silang nakarating roon. Agad din naman nagsimula ang entourage. Nang si Lyra na ang naglalakad patungong altar, ay di na niya napigilan pa ang pagtulo ng luha niya. Lalo na nang makita sa harapan si Kian na namumula rin ang mata dahil sa pagpipigil ng luha. Nang tuluyan na makarating si Lyra sa harap ng altar, ay hindi na naalis ang tinginan ni Lyra at Kian sa isa't isa. Tinatanggap mo ba si Kian Talavera na maging katawang mo sa hirap man o ginhawa? Opo, Father. Ikaw, Kian Talavera, tinatanggap mo ba si Lyra Guzman na maging iyong asawa sa hirap man o pasakit? Yes po, Father. I now pronounce you husband and wife. Mabilis na natapos ang seremonya sa kasalang iyon. Kaya agad silang nagtungo sa reception area. Halos 1 oras na silang naroon at labis na nagkakasiyahan ang mga bisita. At habang abala si Lyra sa panunood sa mga ito, ay naramdaman niya ang paghalik ni Kian sa kanyang tenga. Napalingon siya dito. Pwede na ba nating simulan ang gabi natin, Mrs. Talavera? Tumindig ang balahibo ni Lyra matapos marinig ang labis na panghahalina sa boses nito. Paano si Kiefer? Binilin ko na siya kinama, kaya don't worry. Ang mga bisita, iiwan natin sila dito? Paano kung hanapin nila tayo? Shh, don't worry about them. Let's go. Marahan na hila nito sa kanya. Walang nakapansin na guest sa kanilang paglabas. Sa kaparehong hotel lamang na tinutuluyan nila ngayon ginanap ang reception, kaya naman ay agad silang nakarating sa kanilang kwarto. Pagkapasok pa lang nila ay agad na hinalikan ni Kian ang asawa. Malalim ang mga halik nito at tila ba uhaw na uhaw. Ginantihan naman ito kaagad ni Lyra. Mabilis ang mga kilos nilang dalawa at namalayan na lang nilang dalawa ay nahubad na nila ang mga suot na damit ng bawat isa. Mahal na mahal kita, Lyra. Puno ng pagmamahal na wika ni Kian. Mahal na mahal din kita, Mr. Talavera. Sagot naman dito ni Lyra. Handa ka na bang bigyan ng kapatid si Kiefer? Puno ng pananasa ng wika ni Kian at saka hinila si Lyra palapit sa kanya. Napasigaw si Lyra sa ginawa ng lalaki at sa gabing iyon ay ipinaramdam nila sa bawat isa ang pagmamahal at ang pangungulila nila sa mga taon na hindi sila magkasama. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng hirap at sakit, ay muli nilang nahanap ang isa't isa upang gamutin ang mga sugat ng kahapon.